Medyo nanlamig ang dalaga pagkakita sa mensaheng bumungad sa messenger niya. Lintik ka, malandi ka. Alam mo namang may asawang tao, nakikipaglandian ka pa. Unang mensahe pa lang, puro mura't masasakit na salita kaagad ang bumungad kay Ellen. Partial pa lang yan dahil may mga kasunod pa yun na banta. Inon niya ang voice record at sinabi na lang niya ang sagot dun sa asawa ng kachat niya. Sorry na po, hindi ko na po re-replyan. Iyon lang ang sinagot niya sa sunod-sunod na mensahe ng misis ng kausap niya. Hindi kasi niya sinasagot ang mga tawag nito. Para ano pa? Makipagsagutan? Ipo-post kitang hayop kang higad ka. Isa pang mensahe nito. Muli nag-type na naman ito, pero binlock na siya ni Ellen. Napatawang dalaga. Paano ba naman kasi? Hindi siya takot ma-post. Lalo na kung babasahin ang buong context at flow ng mensahe nila ng asawa ng babaeng yun. Maliwanag na walang sila. Isa pa, flirt lang naman ang ginagawa nila. Alam niyang may mali sa part na pinatulan niyang lalaki. Pero ganoon naman talaga silang lahat. May asawa o anak man, naglolo ko pa rin. Walang matinong lalaki sa mundo. Yan ang paniniwala niya. Matapos siyang iwan at lokohin ng huling seneryoso niyang lalaki. Masyadong malalim at masakit ang idinulot nun sa puso niya. Lalo at ibinigay niya ang lahat na halos wala na siyang tinira para sa sarili. Pero kahit ganoon pa siya kaganda at kahit may pera siya, ganoon na talaga ang nature ng mga lalaki. Mga hayop, puro tawag ng laman at panggagamit lang ang ginagawa nila. Kapag may nakilalang iba, bibigay agad. Mahuli man niya, magde-deny pa rin. Bigyan man ito ng chance, uulit na naman. Siya lang nasasaktan dahil siya lang naman ang seryoso at nagmamahal ng totoo. Ngayon, makikipagsabayan siya sa mga ito. Lugi kung siya lang kinakawawa sa laro nila. Isinuot niya ang kanyang shades. Pagkatapos ay sumakay na ito sa kanyang BMW na sasakyan. Parang wala lang sa kanya ang galit ng nag-aalborotong misis ng kanyang lalaki kanina. Hindi rin naman siya nakipagbangayan rito matapos humingi ng maiksing paumanhin. Magdadrive na sana siya nang tumunog ang kanyang cellphone. Isang unknown number. Mukhang alam niya kung sino yon. Hindi niya sinasagot ang tawag. Hinayaan na lang niya ito. Nang mamatay ang tawag ay nag-message ang number na yon. Sagutin mong tawag. Ako to, si Aaron. Sinasabi na nga ba niya, ang asawa ng babaeng nagmumura sa kanya. Sarkastiko siyang napangiti. Pagkatapos ay binlock niya ang numero mismo. Nawala na siya ng bilib sa lalaki na yon. Hindi marunong magtago ng baho, kaya nadamay patuloy siya. Ayaw niya ng ma-issue, kaya kailangan na niyang i-dispute siya ang lalaki na yon sa buhay niya. Pinaharurot na niya ang kanyang sasakyan upang magtungo sa lalaking matagal nang naghahabol sa kanya. Si Adrian. Pagkarating niya sa Hilpuyat ay mabilis niyang pinark ang sasakyan sa isang hotel kung saan nila napag-usapan ng lalaki. Pagkababa niya ay sinalubong na siya ng isa sa mga staff doon upang samahan siya sa room ng ikakatagpo niya. Isa kasing VIP business owner ang kinakabit na naman niya. Nang marating nila ang pintuan ay mabilis niyang inayos muna ang sarili bago pumasok. Iniwan na rin siya ng staff para sa kanilang privacy. Matapos masigurong maayos ang kanyang sarili, ay kumatok na siya sa pinto. Imbis na pagbuksan siya, ay tumawag ang lalaki. Hindi nakalakyan, kaya pumasok ka na. Sabi ng lalaki sa kabilang linya. Huminga siya ng malalim, dahil sa totoo lang, ay hindi pa talaga siya sanay sa ganitong pakikipaglaro ng apoy, lalo na't walang halong pagmamahal. Wala rin namang halong pera kaya hindi rin matatawag na isa siyang bayaran. Pagkapasok niya ay nakita niyang magandang lalaki na nasa 30s na ang edad. Lantad ang hubad nitong pang-itaas, nakatapis ng tuwalya at basa na rin ang buhok nito. Nakaligo na pala at siya na lang iniintay nito. Nakatayo lang si Ellen sa pintuan habang pinanonood ang lalaking naglalagay ng wine sa dalawang kopita. Wala man lang bang hug or kiss? Sabi ng lalaki nang matapos magsali ng wine. Napangisi na lang si Ellen sa tinura ng lalaki. Napakatamis ng ngiti nito sa kanya na aakalain mong totoo. Ganoon ang nakikita niya sa mga lalaki. They're sweet na kung hindi ka sanay, talaga namang aakalain mong mahal ka nila. Ang totoo lang pala ay may kailangan. Lumapit si Ellen at kinuha ang kopita
na iniaabot ni Adrian sa kanya, saka kumanlong sa hita ng lalaking may asawa na. At gaya ng dati, siya na naman ang kabit. Hindi na yun iniinda ng babae dahil kahit magkahiwalay sila, maghahanap pa rin ang makakaulayaw niya ngayon. Inilingkis niya ang kamay niya sa bewang ng dalaga bago ito pinaghahalikan sa braso. "Did you miss me?" Bulong ng lalaki na nagsisimula ng mag-init. Humagikik naman ang dalaga. "Pupunta ba ako dito kung hindi?" Malambing niyang tugon sa lalaki kahit hindi naman totoo. "You know what? Kakaiba ka sa lahat ng nakakasama ko. You have class." Papuri pa niya sa dalaga. At ayun na nga, kung sino-sino ngang nakakasama nito bago pa siya dumating sa buhay niya. Kung tanga pa rin siyang tulad noon, siguro maniniwala siya. Kaso, kabisado na niya ang budhi ng mga lalaking kagaya ng kaulayaw niya ngayon. "Ang dami mong sinasabi. Kanina pa ako nananabik sa iyo eh." Putol ng babae sa paglalambing ng lalaki. Pero sa totoo lang, ayaw na niyang makarinig ng ilan pang kasinungalingan. Tinungga niyang wine. Pagkatapos ay ipinatong niya yun sa lamesa bago binalingan ng lalaki. Tinulak niya yun pahiga. "That's my girl. Ikaw ang magdala ng gabing to." Bulong ng lalaki na nananabik na sa kanya. Sinimulan na ni Ellen ang dapat gawin. Pinaligaya niyang lalaki at ang sarili niya sa tawag ng laman. Kahit may bahagi sa utak niyang nakukonsensya na mali ang ginagawa niya, ay hindi niya yun pinapansin. Wala na siyang pakialam. She can freely do whatever she wants. Natapos ang pakikipaglampungan niya sa lalaki. Nakailan na rin sila kaya agad ikinatulog ng lalaki yon dahil sa pagod. Samantalang siya, mulat na mulat, habang nakatingin sa kisame. Malalim ang kanyang iniisip. Tiningnan niya ang katabing nakalingkis sa kanya, habang himbing na himbing sa pagkakatulog. Magandang lalaki ito, may asawa, may pera, may anak. Pero papaano niya nakukuhang magloko sa asawa? Minsan, sumagi sa isip niya na ang mga babaeng kagaya niyang nagmamahal ng totoo. She once stalked her loving wife. Hands-on sa mga anak, masyadong mabait at matiwala sa asawa. Pero itong katabi niya, itong nagpapakasasa sa ibang babae, nakamalas-malasan ay sa kanya pa. Napabuntong hininga siya at wala sa sariling dahang-dahang inaalis ang kamay na nakapatong sa tiyan niya. Naligo at nagbihis. Malalim ng gabi ngunit wala siyang pake. Kailangan niyang makalayo sa hotel na ito. Hindi man niya aminin subalit sadyang mabuti siyang tao na naging masama lang matapos masawi ng ilang beses. Pero mas lalong napatunayan niya na lahat ng lalaki ay pare-parehas lang. Nang maisuot ang mga saplutay, dahan-dahan siyang pumuslit sa kwarto na yon bago pa magising ang lalaki. Kailangan na niyang putulin ang komunikasyon rito. She enjoyed the night with a conscience in her heart. Minsan, naiisip niya kung anong kasalanan niya, kung papaanong umabot na nagkakaganito siya. Hindi niya gustong ginagawa niya subalit minsan, gusto rin niyang maramdaman na minamahal siya kahit alam niyang laro na lang ang lahat. Bumili siya ng beer and can bago maisipang tumuloy sa isang resort. Gusto niyang tumambay sa gilid ng dagat at maglasing. Tamang-tama't may buwan na rin sa oras na yon. Masarap pagmasdan habang nagbe-breakdown. Iniwanan niya ang bag sa kwartong inupahan. Pagdakay, walang sapin sa paang pumunta siya sa gilid ng dagat. Inilapag niya ang supot na naglalaman ng alak sa kapasalampak na umupo sa buhangin. Nagpatugtog na rin siya ng kantang alam niyang mananakit sa kanyang damdamin na hindi pa rin naghihilom. Habang tinutungga ang isang lata ng beer, ay bumalik na naman sa kanya mga panahong masaya siya sa piling ni Jacob. Ang akala niyang magiging huli niya. After their 2 years relationship, alam niyang totoo naman ito sa kanya. Until dumating ang oras na nadestino ito sa Palawan para sa proyekto nilang pagpapagawa ng building. Engineer kasi ito. Nung una, okay pa sila sa long distance relationship. Consistent video call kahit laging busy. Ngunit unti-unting nawala yon. Iniintindi naman niya yon dahil alam niyang pagod ang lalaki. Until she decided to surprise him sa site nila. Iniwanan niyang negosyo niyang jewel shop at nagtungo sa Palawan. Pero mukhang siyang nasurpresa nang makitang may kaulayaw ito sa hotel kung saan siya nagsistay.
Halos gumuho ang mundo niya nang makitang dalawang hubot-hubad na mga taksil. Natahimik siya habang pinoproseso pa sa utak niya kung anong nangyayari. Kita sa dalawa ang pagkagulat sa pagdating niya. Nang ma-realize kung ano bang nangyayari, ay patakbo siyang luhaan. "Ellen!" Tawag sa kanya ni Jacob. Ngunit hindi niya kayang harapin ang lalaki sa ganoong sitwasyon. Sobrang sakit ng damdamin niya na para bang pinipiga ang kanyang puso. Na hindi niya narinig ang mga yabang nito na sumunod sa kanya. Nagpakalayo-layo siya habang humahagulgol. Gusto niyang magpaliwanag ang lalaki. Gusto niyang tanungin ito kung saan ba siya nagkulang. Pero isang araw na, subalit walang tawag mula kay Jacob. Hanggang sa siya na mismong pumunta rito upang kumprontahin dahil hindi niya matanggap na wala nang pakialam sa kanyang lalaki. Subalit kung gaano siyang nasasaktan, ay siya namang pagdoble nun nang makita sa site ang babae. Kapwa engineer din pala niya ito dahil sa pareho sila ng suot ng white cap. Malapad na nakangiti habang nag-uusap. Ang malala ay magkaakbay pa ang mga ito. Halos panghinaan siya ng loob pero kailangan niya ng sagot kung ano na ba talaga ang status nila. Lumapit siya sa dalawa. "Jacob, can we talk privately?" Lumingkis ang kamay ng babae sa braso ni Jacob. Imbis na alisin ng binata ang kanyang kamay ay masuyo pa niyang kinausap ang kalaguyo nito sa harap niya mismo. "Babe, sandali lang to." Gustong bumanghalit ng iyak si Ellen, subalit ayaw niyang magpakita ng kahinaan sa harap nila. Nang magkasarilinan, ay doon na lang niya tinanggal ang kanyang shade upang ipakita sa lalaki kung gaano kamugto ang kanyang mata. "Ano na ba tayo?" Garalgal niyang tanong sa nobyo, kung boyfriend pa nga ba niya ito. "Ellen, look, I'm sorry. Matagal ko nang gustong makipaghiwalay sa'yo, pero hindi ko magawa dahil ang bait mo sa akin." Pag-amin ng lalaki. "So, excuse mo lang ba yung babae na yan para iwan mo ko?" "Jacob, I know nagugulhan ka lang sa feelings mo. Okay pa naman tayo, di ba? Nung bago ka pa rito, tawag lang ng laman yung nararamdaman mo sa kanya." Umiiyak na niyang sabi habang hawak ang kamay nito. Pero tinanggal ni Jacob yon. Pahiwatig na wala talaga siyang interes sa kanya. "I'm sorry pero sa kanya ko naramdaman yung bagay na hindi ko nararamdaman sa'yo. Binigay mo ang lahat pero it's not enough to make me fall in love over again." Paano yung pinagsamahan natin? Yung mga pangarap natin? Yung 2 taon na masaya tayo? Hagulgul na niyang sabi. Hindi niya matanggap ang katotohanang wala na pala siyang pagmamahal sa kanya. At ganoon na lang siya nitong bitawan. Puro guilt ang nakikita niya sa lalaki. Walang pagmamahal o sakit siyang naaaninag sa mga mata nito na labis nagpakirot sa kanyang puso. "Our relationship is over. Tanggapin mo na lang yun." "Akala ko iba ka. Alam mo naman namang nangyari sa past relationship ko, di ba? Kung paano nila akong iniwan at niloko. Ngayon ginagawa mo rin sa akin yun. Kaya ko namang tanggapin ang kasalanan mo eh. Iwanan mo siya. At kakalimutan ko itong naging kasalanan mo. Alam kong naguguluhan ka lang sa feelings mo. Nalayo lang ako kaya wala kang maramdaman." Desperada na niyang sabi. Yayakapin na sana niyang binata, subalit mabilis na umiwas si Jacob. "Please Ellen, stop it. Ayoko na. Tama na. I'm sincerely sorry. Mahahanap mo rin yung para sa'yo." Isang malakas na sampalang dumampi sa pisngi ni Jacob. Yung kaninang sakit na nadarama ni Ellen ay napalitan ng galit. "Ang kapal ng mukha mo. Dapat sinabi mo kagad na wala na pala. Hindi yung kailangan mo pa akong lokohin at umaktong wala lang. Napakahayop mo. Ginilo mo ang puso ko. Tapos ito, itatapon mo ako na parang basura. Dahil ilang beses akong iniwan, hindi ka na naawa. Nakipaghiwalay ka na lang sana ng maayos kesa pinagmumukha mo pa akong tanga." Nakakuyom ang kanyang kamao habang pinandidilatan ng kaharap. Pinaghahampas niya ito sa dibdib sa sobrang galit. Hinayaan lang siya ni Jacob. Nang magsawa siya sa paghampas, ay napaluhod ito habang umiiyak dahil talaga namang minahal niya ang lalaki. Nang hindi na magsalita si Ellen, ay walang lingon siyang iniwan ni Jacob sa likod ng site.
Nasapo na lang niya ang dibdib na nananakit. Ang hirap para sa kanya dahil siya ang nakikita nitong kasama niya sa future. Ang mga pangarap na binuo nila at ang big family na usapan nila. Parang bulang naglaho. Kasabay ng alaala sa nakaraang taon ay ang sakit na ayaw pa ring umalis. Kahit lumipas ng 1 taon, hindi pa rin nababawasan ng sakit. Kahit ilang lalaki pang nakakasama niya, panandalian lang nun mawawala ang paghihirap niya. Nawawalan na siya ng direksyon. Hindi na niya pinigilan ng sarili na humagulgol. Tanging ang alon lang ng dagat at buwan ang saksi kung paano siyang nahihirapan ng gabi na yon. Nakaubos na siya ng 3 lata ng beer. Hindi ata nun kayang pawiin ang sakit na nararamdaman niya ng mga pagkakataon na iyon. Iniiyak niya ng iniiyak yon. Hindi pa siya nakontento ay tumayo siya. Saka nagsisigaw. Napakawalang hiya niyo, mga manloloko, manggagamit. Ang kakapal na mukha niyong mga lalaki kayo. Napaluhod siya at napatungo sa buhanginan. Diniinan niya ang pagkakahawak sa kanyang dibdib dahil ang sakit-sakit na talaga. Hindi naglaon ay napahiga siya. Halos hindi na siya makahinga dahil nagbabara na rin ang ilong niya sa uhog. Hindi niya namalayan ng lalaking lumapit sa kanya. Bago ka matulog, tumuloy ka na muna sa kwarto mo. Mahirap na. Baka mapano ka pa rito sa labas. Boses ng isang lalaki. Nakatayo ito. Nakasuot ng shorts at t-shirts na itim. Dahil may mga ilaw sa mga cottage, ay naaninig niya ang isang lalaki. Ngunit hindi niya ito makita ng maayos dahil sa luhang nagpapalabo sa kanyang mata. Umupo siya at kinuskos sa mga mata. Doon lang luminaw sa mga mata niya ang gwapo at seryosong mukha ng isang lalaki. Sino ka? Salubong ang kilay niyang tanong sa isang estranghero. Kahit may amats na siya, nasa wisyo pa rin naman siya. Hindi maganda sa isang babae na nag-iisa dito sa labas. Kaya miss, pumasok ka na sa kung saan ka man tumutuloy. Muling sabi ng lalaki na hindi pa rin nagpapakilala. Sino ka ba para utusan ako? Taas kilay niyang tanong rito. Ako ang may-ari ng resort na to. Ayun naman pala eh. So parang sinasabi mo rin na hindi safe ang resort nyo. Naparolyo ng mata yung magandang lalaki. Hindi niya alam kung magsisisi ba siya na lumapit pa siya sa dalagang nagwawala sa gilid ng dagat. Hindi siya nakasagot dahil mahirap naman talagang makipag-ugnayan sa taong isang lasing na. Nang walang natanggap na tugon si Ellen, ay muli siyang nagsisigaw. Paulit-ulit siyang nagmura at nagwala na parang bata. Pinanood lang yun ng binata dahil mukhang may pinagdadaanan ng babae. Wala naman talaga siyang pake pero lumapit pa rin siya. Hindi siya umalis at hinayaan na lang niyang dalaga sa ginagawa. Pasasaan ba titigil rin ito? Lumagok muli ng alak ang dalaga habang patuloy na humihikbi. Pagdakay, bumaling siya sa binata. Mataman lang siyang tinitingnan ng binata. Seryoso at walang kababakasan ng emosyon. Naisip tuloy ni Ellen na asiwang-asiwa ito sa kanya. Mukha na ba siyang kawawa? Pero wala rin naman siyang pake. Eto, uminom ka rin. Abot niya sa isang lata ng beer. Imbis na abutin ng binata yon, ay ang palapulsuhan ni Ellen ang kanyang hinawakan. Ano ba? Bitawan mo ko! Sigaw niya sa lalaki. Ngunit bigla niya yung binuhat. Natahimik si Ellen. Lasing niyang dinuro ang binata. Alam mo, dapat sinabi mo kagad na may gusto ka. Hindi yung papakapipi ka. Sasama naman ako eh, kahit hindi mo ako pilitin. Wala sa sariling untag niya sa lalaki. Tahimik lang siyang dinala ni AZ sa room mismo ng dalaga. Nalaman niya na doon siya nakarent dahil nakita niya itong nag-check-in sa kanyang resort. Supposed to be, close ngayon ang resort na yon hanggang sa makalawa dahil kinakailangan niyang magkuta doon kasama ang mga tao niya. Lahat ng staff at workers ay pauuwiin niya without deducting salary. Pero hinayaan lang niyang makapasok ang isang to sa kadahilan ng may kakaiba siyang nadarama sa babae. Familiar ang dalaga sa kanya. Nang nasa harapan na sila ng kwarto ng dalaga, ay ibinabanan niya ito. Buksan mo, utos ni AZ kay Ellen. Kinapa naman ng dalaga sa bulsa ang susi. Ni hindi siya nagreklamo na sinamahan siya ng binata. Wala siyang pake kung ano man ang gawin sa kanya nito.
Kahit patayin pa siya nito, ay okay lang. Pasok, aya ni Ellen. Pumasok naman si Izzy at inilibot ang kanyang paningin sa kabuuan ng kwarto. Humiga na si Ellen sa kama at iniintay ang lalaki kung anong gagawin sa kanya nito. Stay here in the resort. Umalis ka lang dito pag sinabi ko. Saad ng lalaki na hindi pa rin nagpapakilala kay Ellen. Pagdakay umalis na rin ito sa kwarto. Naiwang nakatanga si Ellen. Imbis na maisip na napaka-gentleman ng lalaki, ay mas malala pang naisip niya. Ano yun? Magre-recruit pa siya ng makakasama namin? Anya sa sarili. Niyakap niya ang kanyang tuhod saka ipinikit ang mga mata. Hinayaan niyang tumulo ulit ang mga luha hanggang sa kinatulugan niya ito. Samantala, napauwi na lahat ni Izzy ang mga trabahante ng holiday resort. Nagstay siya sa kanyang kwarto at nagsagawa ng research tungkol sa dalaga. Inilabas niya sa kanyang bulsa ang ID na nakuha niya sa wallet ng dalaga nang makahiga ito sa kama. Ellen Garcia. Mahinang basa niya sa pangalan nito habang tinatype sa kanyang laptop at doon lumabas ang lahat ng data ng dalaga. Napakunotno ito dahil may-ari pala ito ng jewel shop. Isa pa, ulila na rin siya. Magaling ito sa logic when she was studying. Her past city is in Quezon. Doon lang na-confirm ni Izzy na ito ang babaeng nakita niya minsan sa isang condo unit. And to be exact, ay nakita niyang binuksan niya ng basta-basta ang isang condo. Alam niyang hindi yan pagmamay-ari ng dalaga. Nag-isip ito sandali bago dinikod ang lock ng pintuan ng condo na yon. Pinanood lang siya ni Izzy sa hindi kalayuan. At ang may-ari ng condominium na yon ay isa palang engineer. Nagreklamo at pinapalitan ng code ang sariling lock. Kahit bumukas, ang girlfriend naman niya ang bumukas nun. Pagmamay-ari din kasi ni Izzy ang buong building. Ayaw niya makisali sa mga personal life ng ibang tao dahil wala siyang pake. Pero kailangan niyang dalaga. May talent ito sa pagdedecode ng mga numbers and letters. Kailangan kong masigurado ang abilidad niya. Sabi nito sa sarili habang tinitingnan ang magandang dalaga sa kanyang computer. Magagamit niya ito sa pang-underground sa underlayer ng mga syndicate. Nagnising aso siya nang maisip na mapapadali ang paglabas-masok niya kapag napatunayan niya ang abilidad ng dalaga. Nagising si Ellen na bukas ang kanyang pintuan. Naamoy niya ang mabangong almusal ng mainit-init na cuisine breakfast. Kumalam ang kanyang sikmura, pero nagtaka siya kasi wala naman siyang in-order. Hindi naman free ang breakfast sa resort na yon. Nagdoubt pa siyang lapitan yon, pero nagugutom talaga siya lalo na't may bacon yon. Tumayo na siya at akma sanang lalapitan ng tray ng pagkain nang madaanan niya ang isang salamin. Nagulat siya nang makitang namumugtong mata. Ano bang mukha to? Ang pangit! Untag niya na hindi makapaniwala. Hindi siya nito makakalabas kung ganun ang itsura niya. Kung bakit ba kasi nagwala-wala pa siya kagabi. Sa CR sana siya pupunta nang pumasok ang pamilyar na lalaki. Mas lalong luminaw sa mukha niyang magandang lalaki na nagbuhat sa kanya kagabi. Paano rin hindi tatatak sa kanyang lalaking yon? Inignore lang ang beauty niya nang wala siyang gawin dito. Kumain ka na. Sabi ng lalaki na may mapupungay na mga mata. Iba kung makatingin. Hindi naman yung tipong mahuhubaran ka sa tingin nito. Yung tingin niya na para bang hahabulin mo dahil nakakaakit. Lalo na't dumagdag ang lakas ng apil nito. Napalunok siya. Ngayon lang siya nakakita ng ganoong lalaki. Nang maalala niya bigla kung anong mukha niya, ay nahiya siya. Mamaya na. Nauutal niyang sabi, sabay takbo sa banyo. Nakakahiya dahil nakita siya nito sa ganoong paraan. Naghilamos siya at inayos ang sarili. Wala na siyang pake kung lumamig man ng pagkain. Mas ayaw niyang mapahiya dahil mukha siyang sabog tapos namamagapang mata niya. Mukha tuloy siyang kinagat ng bubuyog. Pero nakita na ng lalaki ang itsura niya. She looks so vulnerable. Halos kalahating oras na siya doon bago lumabas. Nang makalabas siya, ay wala na rin ng lalaki. Pero ang breakfast nando doon pa rin. Nakasara ang pintuan. Nang lapitan niyang pagkain, ay mainit pa rin ito. Pinapalitan niya ba to? Wala sa sariling tanong nito. Bumuntong hininga siya bago umupo at masayang nilantakan ng pagkain. Habang nasa kalagitnaan ng pagkain, ay biglang pumasok ulit ang lalaki. Hindi na siya nagulat at hinayaan lang niya ito. Nag-focus lang siya sa pagkain hanggang umupo sa harap niya ang estranghero.
Pasensya na sa istorbo. Ako nga pala si AZ Del Mundo, ang may-ari ng resort na to. Mahinahong pagpapakilala ng binata. Nagpatango-tango naman si Ellen na kunwari ay wala lang sa kanya ang presensya ni AZ, na hindi siya nito naaapektuhan kahit ang totoo'y makalaglag shorts ang looks nito. Sa lahat ng nakilala niyang lalaki, ito lang ang kakaiba. Bukod sa mukhang gentleman, seryoso, ay saksakan pa ito ng gwapo. Pero for sure, kagaya rin ito ng iba, manluloko. AZ? Sa wakas ay naitanong niya habang pinupunasan ang labi ng napkin. Azlon, AZ for short. Ikaw palang sinabihan ko ng pangalan ko. Kalmadong sagot niya sa dalaga. Hi, I'm Ellen Garcia. Salamat sa libreng breakfast pero uuwi na ako. Kahit napakagwapo ng nilalang nakaharap niya, ay hindi siya papaapekto rito. Alam niyang pare-parehas lang ang kulay ng mga lalaki. Kung wala naman itong kailangan sa kanya, ay aalis na siya. I said stay at the resort. Maotoridad na utos ni AZ. Napatigil naman si Ellen at takang napalingon sa binata. Excuse me sir, kahit saksakan pa kayo ng kagwapuhan, hindi po ako nagpapabahay. Hindi rin po ako bayaran. For temporary pleasure, okay pa. Kagabi nga, pinalampas mo ang pagkakataon mo. Nanliit tuloy ako sa beauty ko. Taas kilay niyang banat sa lalaki habang nakapamewang. Nagsalubong ang kilay ni AZ, sabay rolyo ng mata. Mukhang nagets nito ang sinabi ng dalaga kagabi. Wala akong pake sa personal life mo. Ang akin lang, magstay ka sa akin. May ipapagawa ko sa'yo. Kumpiyansa niyang sabi sa dalaga na parabang tauhan lang nito kung utusan. Lumapit si Ellen para kausapin ito ng maayos. Mukha kasing mas lasing pa itong kausap kung makapag-utos. Mister, ano bang kailangan mo? Katawan ko ba? Alika, gawin na natin bago ako umuwi. I don't give a damn about your body. I'll give you everything. Travel around the world, mansion, golds, and cars. Everything. But stay with me. Napaismid naman si Ellen. Kung hindi ba naman kasi katawan ang kailangan niya, ay ano naman, hindi naman siguro asawa. Pero dahil sa mga kondisyong sinabi niya, ay umupo na rin ito sa harap niya. Total wala rin namang direksyon ng buhay niya, ay sasama na siya sa lalaking to. Hindi na rin naman siya takot mamatay. Okay, papayag na ako. Ano ba yun? Medyo nagulat si Azlon sa sagot ng dalaga, pero hindi siya nagpahalata at nanatiling kalmado. Hindi na siya nahirapan kumbinsihin ito na isama siya. Pero kahit papaano ay napanatag siya dahil hindi na niya kailangan puwersahin ito para mapapayag. Mukhang madali namang manduhan ng dalaga. Come with me. Utos niya kay Ellen. Nakangusong sumunod si Ellen kung saang lupalop siya dadalhin ng lalaki. Nakarating sila sa isang villa na sa tansya niya ay pagmamay-ari ng lalaki na yon. Ang ganda ng loob at ang linis. Pero ano bang inaasahan niya sa lalaking ubod ng yaman? Nag-offer nga ng malalaking halaga sa kanya eh. Ewan lang niya kung totoo ba yon. Kahit naman hindi totoo, enjoy na lang niya ang company kasamang lalaking pa-hard to get. Pinindot ng binata ang isang switch at doon may bumukas sa sahig. Napanganga si Ellen sa nakita, lalo na't may hagdan doon. Sumunod ka, utos niya. Pero nakaramdam ng takot si Ellen. Alam niyang patapon na ang buhay niya pero nakakaramdam pa rin siya ng takot. Kung may balak kang patayin ako, barilin mo na lang ako sa ulo. Or painumin ng gamot. Huwag mo na akong pahirapan, okay? Nagsalubong ang kilay ni AZ sa sinabi ng dalaga. Napaisip tuloy siya kung nasa katinuan pa ba ito o sadyang praning lang. Paano nito nasasabi ang mga yon? Imbis na sumagot ay inabot nito ang kamay. Nagpatiw na siya habang hawak ang kamay ni Ellen. Kahit isinasama na siya ng isang estranghero sa kailaliman ng sahig, ay mas nakafocus siya sa kalambutan ng kamay ng binata. Bukod sa mahahaba ang daliri nito'y, ang lambot pa ng kamay niya. Mas malambot pa kesa sa kanya. Nakakahiya tuloy sa kanya. Nagising lang siya sa wisyo ng pababa na sila. Automatic na nagbukas sa mga ilaw, kaya nakita niya ang underground ng kwarto. May mga monitors doon, billiards o mga bagay na laruan na panglalaki. Akala niya'y typical na tambayan lang na magtutropa. Pero nang tuluyan silang makababay, nandun pa lang niya nakita ang kabuuan ng lugar. May mga armas at mga bagay na ginagamit sa pang-torture tulad ng latigo, dagger at iba pang matatalas na bagay.
Napalunok siya. Sa left side ay may mga palaro nga. Sa right side ay ang mga dahas. At sa gitna ay pulos mga monitor. Doon sila nagtungo ni Azlon sa mga monitors. Nakahinga siya ng maluwag dahil akala niya mahilig sa violent at hardcore na alam niyo na. Ano naman to? May ipapabukas ako sa'yo. Naningkit ang mata ni Ellen. Bakit? Nakakandado ba? Piloso po niyang tanong. Pero hindi yun pinansin ni AZ. Binuksan niya ang isa sa mga file ng mission nilang grupo kung saan makakapasok sila sa tournament ng Underlayer. Kada bansa ay may mga tournament at para makapasok ay kailangan nilang mai-unlock yun. Tiba-tibang armas at droga ang makukuha nila ron. Pero ang mas importante ay ang trono na kikilalanin sila sa larangan ng syndicate at katatakutan. Ganun ang layunin ni AZ. Lumabas ang hindi mabilang na letra at numero sa screen. Ang tinitiktikang bansa ng grupo ni AZ ay ang Hawaii. Kahit hindi alam ni Ellen kung ano ba ang gusto ng lalaki, ay sinubukan niyang humarap sa monitor. At doon, mabilis niyang na-decode ang lugar na yun. Halos namutla si AZ nang walang kahirap-hirap na mai-unlock ni Ellen ang Hawaii tournament. Pero tulad ng dati ay nanatili siyang kalmado. It takes 3 to 4 years to decode the tournament of every country ng Underlayer. Yan ba? Ayan, unlock na. Ano ba yan? Inosenteng tanong ng dalaga. Pero mariin lang siyang tinitigan ni AZ. Namuo sa isipan na kailangan niyang protektahan ng dalaga. Inirapan naman siya ng dalaga dahil parang timang lang sa kanyang nakatitig ang lalaki. Hindi naman siya nito sinasagpang. Pero napaisip siya, paanong nalaman ng lalaki na marunong siyang mag-decode ng mga locks? Napatutup siya sa kanyang bibig sa isiping baka pulis din ito at isusumbong ito sa kinauukulan. Wait, pulis ka ba? Umiling si AZ at bumalik sa normal na kilos. Kailangan niyang manatiling kalmado, lalo na't isang treasure ang natagpuan niya. Bumalik sila sa itaas matapos makumpirma ni Azlon ang kakayahan ng dalaga. Kinausap niya ito ng masinsinan, ngunit hindi nagbabago ang ekspresyon niya. I'll give you this phone. Nakasave na rin dyan ang number ko. Diyan rin kita kukontakin. Kahit anong gusto mo, ibibigay ko. Pag tinawag kita, kailangan mong dumating. You're under my protection from now on. Paliwanag niya ngunit hindi pa rin ito nililinaw kung ano bang layunin nito. Hindi na nag-isip si Ellen at umuo na rin. Palalampasin pa ba niya yun? At least, kahit na papano, may naiba sa buhay niya. Mukhang adventure tong pinasok niya. Isa pa, makukuha pa niya ang mga gusto niya. Yes, boss. Nakangiti niyang tugon. Hubad, sunod na sabi ng binata. Kumunot ang noo ng dalaga. Saka walang pag-atubiling, sinunod ang utos niya. Akala ko wala nang ganito. Maniniwala na sana ako nakakaiba ka sa kanila. Hindi alam ni AZ kung ano nga ba talagang gustong ipahiwatig ng dalaga. Gayong wala naman itong pagnanasa sa kanya. Akma sana niyang tatanggalin ang kanyang bra nang pigilan siya ng binata. Wag! Sus? Gusto mo ikaw magtatanggal nito? Malambing niyang sabi. Naasiwa na si AZ pero ayaw niyang pahabain ang usapan. Kinuha niya sa cabinet ang materyales para sa pagtatattoo. Napakagatlabi si Ellen nang mapagtanto ko anong gagawin nito. Akala niya'y gagapangin na siya nito, tulad ng iniisip niya. Pinamulahan siya sa pagkapahiya dahil baka iniisip na ng binata na kanina niya pa iniisip ang bagay na yun. Umupo ka. Utos niya na ginawa naman ng isa. Doon, nilagyan niya ng marka ng ahas sa pagitan ng kanyang dibdib. Pahiwatig ba na isa na siya sa Sigma Warrior. May tattoo na si Ellen sa legs. Kaya hindi na bago yun sa kanya. Habang ginagawan siya ng tattoo ng binata ay hindi mapigilan ni Ellen na mamangha sa kagwapuhan ni AZ. Bukod sa seryoso ito'y masasabi niyang hindi ito manyakis. Ni hindi siya nito pinag-interesan. Maganda naman ang katawan niya. Napaisip siya kung may nobya na ba ito. Pero natapos na lang ang paglalagay ng tattoo na hindi man lang nasagot ang mga tanong niya. Tulad ng usapan nila ay binigay nito ang gusto niya. Lahat ng hinihiling niya. Nagbakasyon siya sa Boracay. Hindi na rin siya nakikipag-chat sa kung sino-sino. Pero iniistok pa rin niya ang kanyang ex. Kahit naman kasi nakukuha na niya ang lahat, ay aminado pa rin na naiwan niya ang kanyang puso kay Jacob. Sinilip niya ang isang cellphone at nakitang ang daming missed call and messages coming from Aaron and Adrian
Mukhang hindi pa rin sila nito tinatantanan. Pinatay na lang niya uli ang cellphone at nag-decide na mag-swimming na lang. Napapaisip siya kung ano na bang ginagawa ni AZ gayong wala pa rin siyang alam sa pagkatao nito. Samantala, nakatingin lang si Azlon sa monitor habang pinanonood ang dalaga sa kanyang bakasyon. Mas mabuting maging ordinaryo ito sa iba. Kaya hinahayaan muna niya itong gawin na mga gusto niya. Kaya lagi siyang nakabantay. Darating din kasi ang araw na kailangan niyang i-hold ang dalaga. Isa pa, darating ng araw na yun ang mga kagrupo niya, ang Sigma Warrior. Hindi po pwedeng makilala nila ang dalaga sa ngayon. Mahirap na at baka magkandaletse-letse ang plano niya. Nakarinig siya ng sunod-sunod na ugong ng sasakyan at mga motor. Napangisi siya dahil alam niyang sila na yon. Hindi siya lumabas upang silipin sila. Pinatay na niya ang monitor kung saan tinitingnan niya ang magandang si Ellen na nag-e-enjoy sa beach. Tapos, nag-switch siya ng CCTV sa labas. At doon, nakita niyang 4 niyang pinsan, ang hunk na sina Ace, Drake, Blake at Leonard. Yo! Kamusta ka na bro? Mabuti at dito mo naisipang mag-hideout sa Pilipinas. Akala ko kung saang lupalop na naman tayo magpaplano eh. Bati ni Ace, ang sumunod na nakatatanda sa kanya. Kung tutuusin kasi ay si AZ lang naiiba sa kanila. Bukod kasi sa siyang leader ng mga ito, ay wala rin siyang interes sa buhay bar, chicks at luho. Kapangyarihan ang gusto niya, kaya pinapalaki niya ang empire nila. Ngayong nabibilang na sa kanila ang pinakasusing si Ellen, kaya mapapadali ang mga plano niya. Nagpaluto na ako, kumain muna tayo dahil wala tayong plano ngayon. Pwede kayong gumalat lumabas kung gusto nyo. Malamig niyang tugon sa mga ito na ikinakunot ng noon nila. Guys, narinig niyo yun? Wala daw tayong plano. Bro, may lagnat ka ba? Noon halos wala kaming lugar para magpahinga. Para lang makapang-underground sa underlayer. Anong meron? Sabat ni Leonard na ang pinakabata sa kanila. Kung ayaw nyo, edi magstay kayo dyan sa mga room nyo. Sagot ni AZ. Eto naman hindi mabiro. Ano ka ba? Magna-night out kami mamaya. Si Ace ang sumagot. Tahimik lang si Blake. Walang nagbago. Ito ang halos kaparehas ni AZ sa ugali. Hindi pala imik. Mauna na ako sa inyo. Si Drake ang nagsalita. Papalabas na siya. Napailing na lang ang natira. Bagaman hindi rin yung nagsasalita pero ito ang pinakapasaway sa kanila. Ine-enjoy talaga niya ang bakasyon. Minsan kahit mag-isa lang siya, gumagala ito. Ni hindi nga namomonitor ni AZ ang isang yun. Baka mamaya matiktikan ng mga kalaban. Pero tiwala naman siya sa galing at diskarte ng isang yun. Nagpaplano ng binata kung kailan sila sasabak sa Hawaii. 2 araw na sila doon at nawala na sa sarili niya ang dalagang panay bakasyon. Nando doon sa underground ang mga kalalakihan habang siya ay iniistima ang mga dapat gawin sa tournament. Para kasi yung mining na kailangan nilang makipagbakbakan habang naghahanap ng treasure. In other words, sa oras na ma-unlock ng isang grupo ang isang tournament ng bansa, ay 1 linggo na lang pag-aaralin ng maze. Dahil isang pagkakamali lang, ay buhay na nila ang kapalit. Wala sa hinagap na manonorpresa si Ellen sa resort dahil hindi nakalakang villa nang dumating siya, ay mabilis siyang pumasok. Surprise! Sigaw ni Ellen. Sa gulat ni AZ, ay mabilis niyang dinaluhan ng dalaga, saka tinakpan ng bibig. Nagulat si Ellen sa tinura ng lalaki nang dalhin siya nito sa ilalim ng kama. Huwag ka munang magpapakita, may mga kasama ko. Utos niya sa dalaga na nakadapa na sa ilalim ng kama. Siya na mismong tumakip sa kanyang bibig habang nakikiramdam hanggang marinig niya ang sunod-sunod na yabag na papaakyat. Sino yun? Tanong ng isang lalaki. Hindi naman nagpahalata si AZ. Wala, sumilip lang ako sa YouTube. Kita niyang maraming paa. Mga lalaki yon. Mabuti na lang at hindi siya nakita. Baka igangbang pa siya. Mahirap na. Nakadama siya ng kaba nang makitang isang may hawak na barel. Ano nang plano natin? Tanong ng lalaking may barel. Sa tono nito'y parang naiinip na. Maghanda kayo. 2 araw na lang. Pupunta tayo sa Hawaii para sa tournament. Tugon ni AZ. Natahimik ang lahat sa narinig. Paanong? Matagal mo na palang na-unlock? Gulat na siyasat ng isa sa mga lalaki. Oo, kaya magsibali ka na kayo.
Isa na namang madugong patayan, alright. Masayang tugon ng may baril. Parang uhaw pumatay kaya nakaramdam ng takot ang dalagang nagtatago sa ilalim ng kama. Narinig niyang papaibabang yabag. Nagtataka siya kung anong ibig nilang sabihin. Na-unlock? Naalala ng dalaga ang pinagawa sa kanya ni AZ. Pero bakit may madugong labanan? Nang wala nang marinig ang dalagay, dinaluhan siya ni AZ sa baba ng kama. Lumabas ka na dyan, umuwi ka na muna. Pupuntahan kita bukas. Sabi ng binata na inalalayan pa siyang umalis. Nagtataka man ay lumabas na rin siya. Wala ring tao sa buong resort, kaya mas lalo siyang nag-isip dahil parang may mali. Hanggang sa maisipan niya magstay muna sa tabi ng beach. Tutal, papagabi na rin naman. Gusto muna niyang magmatsyag. Bro, nga pala yung sinabi mo na na-unlock na ang code ng Hawaii? Paano mo nagawa yun? Seryosong tanong ni Ace sa kanya nang magkasarilinan sila. Liningon naman siya ni AZ. Seryoso ngunit wala rin siyang nagawa. Bumuntong hininga siya at sinagot ang tanong nito. Lalo at siya ang susunod sa yapak niya. I found the girl who actually can decode any lock. Yung sumigaw kanina? Yung tinago mo sa ilalim ng kama? Nakataas kilay niyang sabi na seryoso pa rin ang mukha. Alam na alam talaga ni AZ na mukha lang itong kwela. Pero ito ang napaka-alerto sa kanila. Kaya niyang umakto na walang kaalam-alam, pero nakakapansin ka agad. Yes. Pinaon niya ang monitor at tiningnan ng side ng beach. Kita nilang dalagang nakaupo sa buhanginan. Damn, she's hot. Komento ni Ace na lumabas ang kapilyuhan. Alam na kasi ni AZ na hindi umalis ang dalaga. Kaya nga hindi ko muna pinapakilala sa inyo. Walang gagalaw dyan. Seryoso niyang banta kay Ace. Wow, kailan ka pa naging interesado sa babae, ha? Pero kung magkakanobya ka naman, support ako. Kaya ipagpaparaya ko na lang siya sa'yo. Tumayo si AZ at sinikmuraan ng pinsan. Bro naman, di ka naman mabiro. Ang sakit. Anya, ganoon mag-react si AZ kapag hindi niya nagugustuhan ang biro. Sanay na rin ang grupo, pero hindi naman niya inaasahan na sa pagbibiro niya sa babae ay gaganunin na siya. Ini-ignore lang kasi niyang joke pagdating sa babae. Nakita ni AZ kung paanong nasaktan ng dalaga, kung papaanong nagwala. Hinalungkat din ito ang kanyang past, kaya marami siyang nalaman tungkol kay Ellen. Halang ang bituka niya subalit nakaramdam siya ng awa sa dalagang yon. Ilang beses na paglaruan, kaya naman naiinis siya kapag may nagkakamotibo sa kanyang paglaruan siya. Hep hep, anong meron? Usisa ni Drake na sumusunod na rin kasama ang dalawa. Eto kasing si AZ. First time mapikon dahil sa babaeng nasa monitor. Sumbong ni Ace na hindi pala nadadala. Imbis na manahimik, ay mas lalong inasar si AZ. Sabay-sabay naman na napatingin ang tatlo sa monitor at nakitang nakaupo sa seaside ang dalaga habang palingon-lingon sa villa nila. Hindi na pinatulan pa ni AZ si Ace kasi mukhang hindi talaga madadala. Mananahimik na lang siya. Napatahimik naman si Blake. Bihira lang itong umimik pero mukhang makikisali na rin sa pang-aasar ni Ace. Pati ba naman ikaw, Blake? Baling niya kay Blake habang nakatitig ng masama sa kanya. Pero nag-zipper sign lang si Blake, ngunit halata sa ekspresyon niya na nangaasar din. Congrats, Cos! Sa wakas, meron ka ng... Hindi na naituloy ni Leonard ang sasabihin nang dinuro siya nito na para bang nagbababala na malilintikan siya kung ano man ang sasabihin nito. Dahil doon ay nagkangitian silang apat. Mabibinyagan ka na. Sabay-sabay nilang sigaw. Sunod na takbo at nagsipulasan pababa. Napapailing nilang si AZ at para bang nagsisi siya na ipinakita niya sa kanilang dalaga. Napatingin siya sa monitor at nakitang tumayo ito. Napaisip siya kung anong gagawin niya. Ano ba yan? Gutom na ako. Wala pa namang kainan dito. Reklamo ni Ellen na naglibot sa resort. Pero ayaw naman niyang umalis. Para kasing may humahatak sa kanya na manatili siya sa lugar na yon. Napanguso siya at naupo sa isa sa mga cottage. Napapaisip siya kung gaano kayaman yung AZ. Gayong kaya niyang ipasara ang resort kapag gugustuhin niya. Wala naman siyang nakitang babae ron. Aha! Baka yung mga babae nasa basement kasama yung mga lalaki. Nasabi na lang niya. Pero naisip rin niya kung paano siya makakapasok doon. Nag-isip siya. Nang makita niyang palapulsuhan niya, ay napansin niyang wala doon ang kanyang bracelet.
Bigay pa naman yun sa kanya ng kanyang ex-boyfriend na si Jacob. Yun ang gagawin niyang alibay para bumalik sa villa. Tatayo na sana siya para bumalik doon nang marinig ang pamilyar na baritonong boses. Kumain ka na ba? Nagulat pa siya kasi nabuking tuloy na hindi pa siya umaalis. Ano kasi yung bracelet ko? Mukhang naiwan ko kaya hindi ako makaalis. Nahihiya niyang katuwiran habang hindi makatingin ng diretsyo sa napakagwapong mukha ni AZ. Pwede mo naman akong i-text kung naiwan mo yun. Hindi yung nagtambay ka pa sa seaside. Nagulat si Ellen kung paano niyang nalaman ang tungkol sa pagtatambay niya sa seaside. Gayong pinapaalis naman siya. At palingon-lingon ka pa sa villa. Dugtong pa niya. Ano kasi? Bakit mo ba kasi ako tinatago? Bulyaw ni Ellen nang wala nang maipalusot. Napalunok si AZ at gustong magpigil ng galit sa kaharap. Kaya ayaw niya ng babae dahil ganito. Huli na nga, nagde-deny pa. May kusinera doon. Alika, kumain ka muna bago ka umuwi. Sagot na lang niya. Ayaw niyang makipagbangayan. Tutal, mukhang ayaw din naman patalo ng babaeng kaharap niya. Nagtataka si Ellen kung bakit hindi na ito sumagot sa sinabi niya. Alam naman niyang siyang mali. Pero heto, hindi siya pinapatulan ng binata. Masaya siyang sumunod kay AZ dahil siyang lumabas na tama. Nang nasa kusina na sila, doon lang niya napagtanto na may kusinera pala doon. Nagluluto at nagda-dine-in sa lamesa na nasa kusina rin. Upo, utos ni AZ. Nanlalaki ang mata niya sa mga pagkaing nasa harapan niya. Puro masasarap dahil nanunuot yun sa kanyang ilong. Gutom pa naman siya dahil hindi na siya kumain ng pananghalian. Dumiretso kasi ito sa resort pagkagaling niya galing Boracay. Naupo sila at sabay nakakain. Hindi maintindihan ni AZ kung bakit niya sinasamahan ng babaeng kaharap sa pagkain. Bihira nga lang siyang kumain na may kasama dahil naaasiwa siya. Pero heto, kaharap ang babaeng parang walang pakialam sa buhay. Paano ba niya nasabi na walang pakialam? Isipin ba namang nakikisalamuha siya sa gaya niya? Isang total stranger. May mga barel. At nakita naman niya ang basement na may mga sandata. Pero ito, umabalik at feel na at home pa. Lumalamon na si Ellen pero nakatitig pa rin sa kanya si AZ. Napansin niya ng dalaga. Na paano ka? Isakit ka ba? Tanong niya sa binata na puno pang bibig. Inilapit pa nito ang likod ng kanyang palad sa noon ni AZ. Pero agad siyang umiwas. Ano ba? Kumain ka na nga. Saka huwag kang nagsasalita kapag puno ang bunganga mo. Bulyaw niya sa dalaga. Ang labo nito. Ikaw nga ang tumititig sa akin eh. Nakakailang kaya? Naiilang? Mukhang feel at home ka naman. Malapad na ngumiti ang dalaga na parang bata. Totoo naman. Nung una, natakot siya. Pero ngayon, gusto niyang pabalik-balik sa resort na ito at istorbohin si AZ. Hindi man niya ito kilala ng lubos pero pakiramdam niya ay panatag ang loob niya sa lalaki. Sabi na nga be, mukhang espesyal ang babaeng to. Anang Ace na nakaupo sa harap ng monitor, kasamang tatlo na nasa likod niya. Ace, tama ba na pakialaman mo tong monitor ni AZ? Baka mamaya niyan malaman niya. Tsak magagalit yun ng husto. Nag-aalalang komento ni Leonard. Sige, papatayin ko na lang kung ayaw niyong makimarites. Kunwari, ay dabog ni Ace. Ito naman hindi mabiro. Sige na. Patayin mo na lang pagkatapos na lang kumain ha. Pigil ni Leonard. Kuksi. Anang Drake. Hindi sila makapaniwala na nakikisama si AZ sa isang babae. Allergic pa naman siya sa babae. Kaya nga ni minsan ay hindi ito nagkanobya. Ano kaya kung puntahan natin sila doon? Suwestyon ni Drake. Kunwari naghahanap tayo ng pagkain. Good idea. Turo ni Ace kay Drake. Pinatay nila ang monitor at kunwari naglakad papuntang kusina. Hindi sila gumagawa ng ingay o nag-usap na unusual sa kanila pag magkakasama. Nang makarating sila sa kusina, ay kunwari, naggagulutan pa sila sa nakita. Ba't andito kayo? Malamig na tanong ni AZ. Pinsan, nagutom kasi kami. Tapos bored na kami sa basement. Balak sana naming tumingin na makakain bago maligo sa dagat. Kalmadong palusot ni Ace. Pero sa totoo lang, ay halos lumusot ang kanyang puso sa pagtambol dito. Yung tingin kasi ni AZ, nakamamatay.
Gulat namang nakatingin si Ellen sa mga mala-Adonis na kalalakihan. Hindi kasi niya inaasahan na hindi nag-iisa si AZ na may ganoong looks. Walang-wala sa mga nakasama niya. Kain! Nauutal na pag-aaya ni Ellen. Kahit sa totoo lang, ay nilokoban na siya ng hiya. Hindi nakasagot ang apat sa dalaga kasi pinapakiramdaman nila si AZ. Mukhang maling-mali ang hakbang nila na nakiusyoso pa sila sa date ng dalawa. Nga pala Ellen, mga pinsan ko. Si Ace, Drake, Blake at Leonard. Pagpapakilala niya sa apat. Hi chicks, Miss. Oo, Miss nga pala. Napakamot sa ulong pagbati ni Ace. Natuwa naman si Ellen nang binati siya ng apat. Parang natutuwa kasi sila sa presensya niya. Ali kayo, kumain kayo. Marami-rami pa to oh. Hindi namin ito mauubos ni AZ. Muling aya ng dalaga. Sabay-sabay na nataon ang paningin nila kay Ellen. Sunod kay AZ. AZ? Hindi makapaniwalang sambit ni Drake. Alam kasi nila na no one can call AZ. Lalo na ang Azlon sa kanya. Sa kadahilan ng supremo siya ng Sigma Warrior. Ang tawag sa kanya ay King bilang pagkilala sa posisyon niya. Wala sa sariling kumain si AZ at ayaw sagutin ang mga tingin ng apat. Bakit? Inosenteng tanong ng dalaga nang manahimik sila. Wala. Kumain na tayo. Sasabay na kami sa inyo. Si Drake ang sumagot. Sabay ngitian sila. Pero yung ngiti ng bawat isa parang pang-aasar kay AZ na hanggang ngayon ay nakatungo sa pagkain. Kahit tahimik lang ito'y hindi makakatakas ang tahimik na kantsaw nila sa kanya. Habang si Ellen na walang kamalay-malay ay nag-aabot ng pagkain sa kanila. Hindi niya maintindihan kung bakit ganoon kagaan ang loob niya sa mga yun. Yung tipong wala sa mga mata nila na may motibo sila. Napaka-jolly ng pakikitungo nila. Liban lang sa tahimik na tinawag ni AZ na si Blake. Natapos silang kumain na puro kwentuhan. Ang madalas na nagkwento ay si Ace na sinasabayan ni Ellen. Para silang matagal na magkaibigan sa bilis ng closeness nila. Hinahayaan lang sila ni AZ dahil wala namang masama sa kwentuhan nila. Puro kalokohan lang ni Ace ang kinikwento niya. Tawang-tawa naman si Ellen. Gusto sana niyang makitawa kaso baka asarin lang siya. Ako na maghuhugas. Voluntaryong saad ni Ellen. Tutulungan ka na namin. Sabay-sabay na sabi ng apat. Ikaw AZ, hindi ka ba tutulong? Kawawa naman si Manong Kusinero kung siya pa ang utusan mo. Nakataas kilay na sabi ni Ellen para bang minamanduhan ng boss. Natameme ang apat sa tinura ng dalaga. Alam nilang manggagalaiti ito at baka samaan niya ng tingin ng dalaga. Pero imbis na barahin ang sinabi nito, ay tumalikod na ito. Sumunod na lang kayo sa villa pagkatapos nyo. Kalmadong sabi niya. Hoy, hindi ka ba tutulong? Sigaw ni Ellen sa pambabaliwala ni AZ. Pero nawala na ito sa paningin nila. Sabay-sabay na nakahinga ng maluwag ang apat. Akala nila'y makakatikim si Ellen sa kanya. Napansin kaagad ng dalagang pagginhawa ng apat. Teka, ba't malalim kayong huminga? Iba ka Ellen, hindi mo kilala si AZ. Naku, wag mong uubusin ng pasensya nun. Halimaw yun. Kwento ni Ace. Sinigundahan naman yun ng dalawa, maliban lang kay Blake na tumutulong ng magligpit. May sinasabi kayo? Biglang sabi ni AZ na sumulpot na lang basta-basta. Nanlalaki ang mata nila sa takot. Mukhang narinig ni AZ ang paninira sa kanya ng mga pinsan niyang kumag. Oh, ba't ka nakikimarites dito? Akala ko ba susunod na lang kami? Pag-iiba ni Ellen. Para tuloy sinagip ang apat sa sinabi ng dalaga. Akala ko ba gusto mo kong tumulong? Balik tanong ni AZ habang nakamamulsa pa. Ayun naman pala eh, edi alika dito. Naglinis sila sa kusina. Binigay ni Ellen ang mga kaldero kay AZ. Nagsesenyasan naman ang tatlo habang walang reklamong sinusunod ni AZ ang utos ng dalaga. Tahimik na nagahagik-hikan. In love. Walang tunog na senyas ni Ace sa tatlo. Bibig lang ang gumagalaw. Tikom naman ang bibig ng tatlo habang ginagawa ang pagwawalis, pagpupunas ng mga plato at pag-arrange sa lagayan nito. Wala silang kaalam-alam na malalagod sila kay AZ mamaya. Tinitiis lang niya ang ginagawa. Nang matapos sila'y napagtanto ni AZ kung bakit ginagawa niya to.
Inakbayan siya ni Ellen. Good job! Pero mabilis na inalis yun ni Izzy at walang salitang bumalik sa villa. Ba't nagalit yun? Hayaan mo na. Sumpungin talaga yun eh. Sagot ni Drake. Kayo din, very good. Nag-thumbs up pa siya. Saka naki-appear sa apat. First time kasi nilang may makasamang babae. Yung tipong kasama si Izzy o sa hideout nila. Kaya naman na-enjoy nila ang pakikisama sa dalaga. Nang marating na nila ang villa, ay nakaharap na naman sa monitor si Izzy. Uuwi na pala ako, babalik na lang ako bukas ha. Paalam ni Ellen. Uuwi ka na? Ay, sayang. Malungkot na saad ni Ace. Itinuro naman ni Izzy ang bracelet na nawala ng dalaga. Walang ganang dinampot yun ni Ellen, lalo na't hindi man lang siya tinapunan ng tingin ng supladong si Izzy. Para bang hindi na siya nito kinausap nang makipagkwentuhan siya sa mga pinsan niya. Nakipag-hug to hug siya sa apat, liban lang kay Azlon. Umalis siyang parang namimiss niya si Izzy. 2 araw na pero hindi pa rin bumabalik si Ellen. Nakamonitor pa rin naman si Izzy sa location ng dalaga at mukha rin namang hindi ito napapahamak, kaya hinayaan na lang niya ito. 1 araw na lang at pupunta na sila sa Hawaii for tournament. Bukas nang alis natin pero hindi pa tayo nakakapagpaalam kay Ellen. Pagpaparinig ni Ace habang nagbabasa ng dyaryo. Nakakamiss din siya no? Sagot naman ni Drake. May suplado kasi. Nahilo tuloy ni Izzy ang kanyang sentido. Hindi niya alam kung bakit hindi niya mapatulan ng mga ito. Gayong hindi naman siya ganun dati. Pagsasasapakin niya mga yun kapag inaasar siya. Siguro'y baka mas isipin nila na mas naaapektuhan siya kapag pinatulan niya mga iyon. Ang nasa isip ni Izzy ay bumalik sa normal na buhay si Ellen matapos makita ang lokasyon nito sa bahay at sa kanyang shop. Wala siyang kamalay-malay sa pinagdadaanan niya. Naiisip din naman niya ito kaso ano bang ihaharap niya sa dalaga gayong wala siyang maidadahilan. Pero naisip din niya na bisitahin ito. Sa kabilang banda ay humahagulgul si Ellen habang sinisira ang bracelet na ibinigay sa kanya ni Jacob. Nung 1 araw lang, nagpunta sa shop niya si Jacob at ang babae niya. At doon pa nila napiling bumili ng engagement ring. Parang sinadya talaga nilang magpakita at ipangalandakan sa kanya na magpapakasal na sila. Ang sasama niyo! Napakawalang hiya mo, Jacob! Galit na galit niyang saad hanggang sa itapo niya ang nagkaputol-putol na bracelet. Akala niya'y okay na. Akala niya'y hindi na masakit. Pero bumabalik ang masasaya nilang alaala na para bang nagfa-flash ang lahat sa kanyang isip. Nanliliit siya sa sarili niya dahil kapalit-palit siya. Nagpakama pa siya sa ilang lalaki na akala niya'y makakaibsa sa kanyang nananakit na puso. Pero mas nanliit lang siya sa kanyang sarili. Lalo na nang tanungin siya ni Jacob kung meron na ba siyang iba. Hindi naman niya masagot yun dahil puro may asawa na ang mga nakakarelasyon niya. Wala siyang naisagot na bago. Bagaman hindi pinagtawanan ni Jacob, ay alam na niya kung ano ang naiisip nito. Deep inside, proud pa ito na hindi siya makaka-move on sa kanya, na wala siyang mahanap na kagaya niya. Ibang-iba si Jacob na nakilala niya. Akala niya'y kilala na niya ito, pero lumabas ang ugali ng may makilalang iba. Mga tingin niya sa kanya ay panghuhusga, kaya hindi niya mismo ma-lift up ang sarili. Dahil ang taong minahal niya mismo ang nangda-down sa kanya. Siya lang ang nasasaktan sa breakup nila, habang siya ay basag na basag. Lalo na't inimbitahan pa siya ng babae na umattend ng kasal nila. Lumalalim ng gabi at nakatulala na lang sa kalangitan. Hindi natatabingan ng kortina ang sliding window niya. Nakapatay ang ilaw sa labas at sa kanyang kwarto, kaya kita niyang kalangitan na puno ng bituin. Tahimik na nakatulala hanggang may kumatok sa kanyang pintuan. Nagsalubong ang kanyang kilay dahil sino ba naman ang kakatok ng 10 oras ng gabi. Sino yan? Tanong niya. May dala pa siyang batuta, just in case na masasamang loob. Kung bakit kasi hindi siya nagpalagay ng peephole, hindi tuloy niya makita ang nasa labas. Wala rin siyang maid dahil kaya naman niyang mabuhay ng mag-isa. Easy to. Bigla niyang naibaba ang batutang sana ay iaamba niya sa labas. Ewan ba niya pero bigla na namang uminit ang mata niya. Pinaypayan niya yun ng kamay dahil nag-aabang na naman magsilaglagan
ang kanyang mga luha. Masakit na sa mata ang umiyak. Kaso, gusto talaga niyang mag-breakdown. Gusto na naman niyang may masandala ng mga oras na yon. Muling kumatok si AZ, kaya itinigil niyang pagpaypay sa mata niya. At kinondisyon ng sarili. Binuksan niyang pintuan at nakita ang lalaking naka-t-shirt ng puti at maong. Naparito ka, anong oras na oh? Bungad niya sa binata. Agad napansin ng binata ang kanyang mga matang namamaga. Wala sa hinuhang niyakap niya si Ellen. Tama nga ang kutob niya na baka nagbe-breakdown ito. Heto. At bumungad nga sa kanya ang mapariwara niyang mukha. Kamusta ka? Tanong niya. Ngayong kanlong na ng matitipunong bisig ng binata ang dalagay, hindi na niya pinigilan ang mga luha niya. Naramdaman na lang ng binata ang pagyugyug ng kanyang katawan, pati ang mainit-init na tubig na bumabasa sa kanyang balikat na nagmumula sa mga luha ng dalaga. Dama niya ang sakit ng dalaga, kaya naaawa siya rito. Hinagod niya sa likod ng dalaga. Halos kalahating oras silang ganon. Walang imikan. Hinayaan siya ng binata hanggang mahimasmasan si Ellen. Pasensya na, nasabi na lang niya nang kumawala ito sa pagkakayakap niya. Hindi sumagot si AZ sa paumanhin ng dalaga. Pinaupo niya ito sa sofa at nagpakulo ng tsaa. Gusto muna niyang may makakwentuhan. Tutal, andito na rin naman ang binata. Ikalawang beses na niya itong nakita sa ganoong kalagayan. Nakakaawa at wala na siyang pakialam doon. Nang matapos siya, umupo siya sa tabi nito. Saka pinaandar ang flat screen na TV. Ba't ka pumunta rito? Sabi mo kasi babalik ka kinabukasan. Kaso hindi ka na sumulpot. Pag-amin ni AZ dahil totoo naman. Akala ko ba ayaw mo sa akin, kaya nga pinapauwi mo ko. Hinihintay mo pala ako. Seryosong nakatingin si AZ sa TV habang humihigop ng tsaa. Oo, naghintay ako. Kami. At wala akong sinabi na ayaw ko sa'yo. Ano palang nangyari? Napangiti siya sa sinabi nito. Concerned din pala ito sa kanya. Not in words, but in action. Huminga ng malalim ang dalaga at ikinwento rito kung bakit hindi siya makaharap sa kanila. Ayaw niyang maging kaawa-awa sa mga ito. Nakikinig lang si AZ sa kwento nito, pero hindi sumasabat. Umiiyak siya habang sinasabi ang totoong nararamdaman niya, kung papaano siya nanliit, pati yung panlalalaki niya para makalimutan ng ex niya. Nakuyam ni AZ ang kamao niya. Talagang pananadya ang ginawa nilang pananakit kay Ellen. Niyakap niya ulit ito. Diba sabi mo babalik sila bukas? Oo, bukas kasi darating yung napili nilang engagement ring eh. Wala naman kaming display nung napili nila. Nasa katalog lang. Tumango si AZ. Hintayin mo ako bukas. Bakit? Basta. Napaisip siya kung bakit ganito ang trato nito sa kanya. Pero ayaw niyang magkamali ulit. Ayaw niyang umasa kung tama ngang nasa isip niya. May asawa ka na ba? O di kaya'y girlfriend? I never had. Diretsahang sagot nito. Nagulat si Ellen. Papaanong sa ganda nitong lalaki at sa sobrang yaman nito'y wala itong nakarelasyon. Pero naisip niya na sa flirt o kinakama ay meron. So, tama na lang sa'yo na may ka-fling ka? O di kaya'y ka one night stand? Kunwari ay alam na niya ang mindset nito. I have no interest in woman. No time for that. Weh, mamatay man? Hindi makapaniwalang sabi niya. Paano niya yun nasasabi? No wife? No girlfriend? No fling? And no tsuksyakan? Imposible naman yan. Don't tell me. Mas virgin ka pa sa akin? Eh kung halikan kita, kung maghubad ako sa harap mo. Tinitigan niya ang dalaga na hindi makapaniwala. If you do, make sure na hindi ka magre-regret. Bigla tuloy umurong ang dila ng dalaga at tila nagsisi sa paghahamon niya. Ano bang mangyayari if ever na tangkain niyang akitin to? Anong ipagsisisi ko? Nawala na sa akin ang lahat. Pwede mo akong palitan kung gugustuhin mo. Pwede mo akong iwan if ever na sawa ka na, lalo na't walang pagmamahal. Malamlam niyang tinitigan ng dalaga na hindi makuha ang point nito. Yun nga, kung wala kang maramdaman, you'll regret dahil hindi kita pakakawalan if ever na may mangyari between us.
I'll kill anyone who ever gets you. O kung sino mang maging lalaki mo. So think of your actions. Hindi ka pwedeng magmahal ng iba if you do whatever you think right now. Naguguluhan si Ellen. Papaanong may lalaking kayang pumatay ng dahil lang sa babae? Papaanong may lalaking kayang mag-stick sa isang babae? Papaanong merong ganon? Walang ganon. Kaya sa bunsod ng damdamin ay hinalikan niya ang binata. Nanlaki ang mata ni Izzy sa ginawa ng dalaga nang siilin siya nito sa labi. Dala na rin ng namumuong damdamin sa dalaga ay tinugunan niya yon. Pumaibabaw siya kay Ellen at doon sa unang pagkakataon ay nagpakalalaki siya. Habang hinahalikan sa leeg ang dalaga ay nagbabala na ito. Don't regret this. I'll be your last. I'll kill anyone who hurt and gets you. Nakakatakot ang tono nito. Pero iyon ang katagang gustong marinig ni Ellen, kaya mas lalo siyang naging mapusok ng gabing yon. Kinabukasan ay masayang gumising si Ellen. Masyado siyang maaga upang ayusin ang sarili. Isa pa, maghahanda siya ng agahan nila ni Izzy. Kinikilig niyang pinagmasan ng binatang natutulog ngayon sa higaan niya. Nagpa-flying kiss pa siya bago lumabas sa kwarto. Nang makalabas si Ellen, ay doon palang nagmulat si Izzy. Kanina pa siya gising. Kaso, minabuti niyang magtulog-tulugan upang hindi mailang sa kanyang dalaga. Natapos siya sa paghahanda ng breakfast nang lumabas sa kwarto si Izzy na bagong ligo. Walang extra toothbrush, kaya ginamit ko na yung sayo. Ngumuso ang dalaga saka pinanliitan ng mata si Izzy. Kahit may nangyari na, kahit bagong gising din, napaka-cool pa rin ang itsura nito na parang wala lang. Nalalabuan siya kung may feelings ba ito. Kasi hindi ito expressive sa pagpapakita ng feelings. O baka naman wala talaga. Nga pala, ano na pala tayo? Walang paligoy-ligoy nitong tanong. You're mine. Kahit walang emosyon ang sagot nito'y kinilig siya rito. Dahil dito'y walang hiyang kumandong siya rito. Hinayaan lang siya ni Izzy. Hindi man siya sweet pero alam niyang siya lang ang babaeng hahawakan niya at poprotektahan niya hanggang kamatayan. Masayang pumasok ang dalaga. Sinigurado niyang pak na pak ang makeup niya. Gusto niyang blooming siya araw-araw. Hindi para sa darating na mag-fiancé, kung hindi para kay Izzy. Si Izzy na cold person na pagmamay-ari na niya. Good morning, ma'am. Grabe, ang ganda niyo. Saka mukhang masaya po kayo. Bati sa kanya ng kanyang staff. Good morning din. Aba dapat lang 'di ba? Ngayon darating ang mga stocks natin. Sagot niya. Opo, nandiyan na nga po eh. Good. Mamaya, magpapakain ako. Natuwa ang mga staff sa sinabi ng dalaga. Lalo na't mamaya darating ang binata para sunduin sa tanghali. Aasikasuhin muna niyang special client niya na darating ngayong araw. Nang dumating ang mag-fiancé, ay malapad na ngiti niyang sinalubong ang mga iyon. Good morning ma'am, sir. Have a nice day. Dumating na po ang special engagement ring niyo. May mga wedding rings din kami rito na bagong dating. Baka gusto niyo mag-avail? Napatitig si Jacob sa itsura ni Ellen. Malayong malayo sa nakakaawang itsura nito. Maganda ito pero ibang-iba ang aura niya ngayon. Hindi kagaya ng dati. Good! Dito na rin kami kukuha ng future husband ko. Sarkastikong ngiti ng babae ni Jacob. Kung noon, kahit nakangiti si Ellen, mababanaag pa rin sa kanyang mga mata ang sakit. Ngayon, puro saya lang at wala na ring panghihinayang ang mga ngiti niya. Thank you, sumunod kayo sa akin. Walang imik si Jacob. Kahit iniinis ng fiancé niya si Ellen, nakafocus lang siya sa dalaga na parang wala nang pakialam sa kanya. Nang maipakita niya ang mga singsing, ay natuwa ang babae sa laki ng bato ng engagement ring. Wow! Han! Look, ang ganda niya! Sinukat pa yun ng babae at ipinakita kay Jacob. Bagay nga sa'yo, gladly nagustuhan niyo. Nakatingin sa Jacob sa singsing, pero hindi siya masaya. Parang bumabalik ang mga alaala niyang kasama si Ellen. Yung unang pagkikita nila, nung una silang mag-date, at ang mga panahong mahal na mahal niya ito. Pero bakit ganon? Ordinaryo na lang yung tingin ng dalaga sa kanya. Since nagustuhan ko ang mga rings, dapat umattend ka sa kasal namin. Anyaya ng fiancé ni Jacob. Sure, I'll come. Walang kagatol-gatol na sagot ni Ellen. Good to hear that.
Samantalang hindi makaimik si Jacob. Alam niyang hindi magaling na aktres ang dalaga. Kilala niya ito. Nung isang araw lang, alam niyang kung papaano ito nasasaktan na ikakasal na sila ni hindi makasagot sa kanya. Ma'am Eileen, may naghahanap po sa inyo. Tawag ng staff na para bang kinikilig. Sabay-sabay silang napatingin sa lalaking papalapit. Nakapustura ito ng polo blouse at slacks na bumagay sa kanya. Seryoso pero ang mga tingin ay diretso kay Ellen na para bang sa kanya lang nakatuon ang mundo niya. Hon, pwede maaga tayong umalis para makapag-prepare pa rin tayo sa pagpunta natin sa Hawaii bukas. Ngumuso ang dalaga sa cold expression ng nobyo. Antayin mo na lang ako sa sasakyan. Aasikasuhin ko muna yung mga clients ko. Parang nagniningning ang tinginan nilang dalawa. Bago umalis si Izzy, ay hinalikan muna niya sa noo ang nobya. Sabay yakap. OMG! Is that your new boyfriend? Umiling si Ellen. He's my fiancé. Ipinakita nito ang singsing na may mas malaking bato. Nagulat ang babae, pero ngumiti rin. Kahit kasi pinagsiselos niya ito dahil may past sila ng fiancé niya. Deserve din naman nilang magkabate. Ellen, don't act. Sa wakas ay sabat ni Jacob. Natawa naman si Ellen. Joke. Sa akin to. Boyfriend ko nga palang kumag na yon. Anyways, final na bang napili nyo? Pero mukhang nag-iba ng aurang babae dahil sa inakto ni Jacob. Is there something wrong? Tanong ng babae. Huminga ng malalim si Jacob bago nag-isip ng malalim. I'm sorry Trish, but I realize na mahal ko pa si Ellen. Pag-amin ni Jacob. Nanlaki ang mata ni Trish bago bumaling kay Ellen na nagkibit balikat. Huwag kang magbiro ng ganyan. Ikakasal na tayo. Naluluhang sabi ng babae. Ellen, please I'm sorry. Ayusin na lang natin to. I know na mahal mo pa rin ako. You don't need to pretend na may mahal ka ng iba. Pero hindi nagbago ang tingin ni Ellen sa lalaki. Pardon? Pakibilisan po kasi may lakad pa kami. Please, stop acting. Akma sana siyang yayakapin ni Jacob. Ngunit mas malakas na sampal ang sumalubong sa kanya. Hayop ka? Ellen, huwag mo nang babalikan ng lalaking yan. Patakbong umalis si Trish dahil sa sakit. Ikakasal na sila pero saka pa narealize ni Jacob na mahal pa rin niya ang ex nito. Hindi na siya hinabol ni Jacob. Ellen, let's talk. Halos awa na lang ang tingin niya kay Jacob. Kung noon, mahal pa niya ito. Ngayon narealize niya na move on na talaga siya. Akala niya, siya lang ang lalaki sa mundo. But now, may lalaki pa palang makikita ang halaga niya. At ipaparamdam sa kanya na kahit gaano ito kalamig makitungo sa iba, ay iba pa rin ang treatment nito sa kanya. Jacob, naging miserable ko dahil sa'yo. Nanliit ako sa sarili ko. Ang tagal kong in-endure ang sakit na idinulot mo. Pero may lalaking nakitang halaga ko. Sana, hayaan mo na akong sumaya. Huwag mo na akong guluhin. Sabi ng dalaga bago ito iniwan. Ngunit lumuhod si Jacob. Give me another chance. Kahit bigyan kita ng chance, wala na akong maramdaman. I'm sorry. Iniwan na niya ang nakaluhod na lalaki. Ganun pala kapag nakamove on na. Ordinaryo na lang sa'yo ang taong yon. After all the pain na pinagdaanan niya, may dumating din na titingnan siya bilang isang reyna. Sumakay siya sa nakaparadang sasakyan. Akala ko papatulan mo pa siya eh. Remember what I've said? Anang easy na pinanonood pala sila. Sus, ikaw ang pinakahuli. Pagkasabi nun ng dalaga, hinalikan siya ng binata. Natahimik si Ellen dahil hindi niya inaasahan na may ganoong side si Izzy. Sa isang seryosong tao na gaya niya, na akala mo'y torpe. Heto at nagiging expressive na siya. Nang pinakawalan niya ang labi nito'y hinabol ng dalagang kanyang hininga. Ba't ginawa mo yon? Girlfriend kita, bakit ba? Pinamulahan tuloy siya ng pisngi. Hindi lubos akalain na unti-unti ay pinapakita na nito ang kanyang soft side. Alam niyang marami pa siyang hindi alam sa nobyo, ngunit panatag ang loob niya rito. Nag-date sila buong araw kasi bukas na ang punta nila sa Hawaii, kaya kailangan nilang sulitin ang oras. Gabi na pero tumambay muna sila sa isang park. May dala silang kape.
Matanong nga kita, mahal mo ba ako? Nakatungong tanong ni Ellen. Alam niyang nobyo na niya ang lalaki at medyo nasasanay na rin siya sa ugali nito. Pero gusto pa rin niyang malaman kung anong nagustuhan niya rito. Una pa lang kitang nakita sa kondo ng ex-boyfriend mo. Nakaramdam na ako ng kakaiba sa'yo. Hindi dahil marunong kang mag-decode. Pero dahil yun talagang nararamdaman ko. Parang gustong magpapadyak ng dalaga sa sobrang kilig. Pero pinigilan niyang kanyang sarili. Ellen, kaya mo ba akong samahan sa lahat? Hindi normal ang buhay ko. Inilingkis ng dalaga ang mga kamay sa braso ng nobyo, saka tumitig rito. Kahit saan ka magpunta, sasamahan kita. Sa kauna-unahang pagkakataon, ngumiti si AZ. Bago tayo magtungo sa Hawaii, magpakasal muna tayo para hindi ka na mawalay sa akin. Nagsalubong ang kilay ni Ellen. Kasal agad? Agad-agad? Yup. San pa ba ito papunta? Kung hindi, doon lang din, di ba? Inilabas nito ang kahan ng singsing, saka binuksan. Ni hindi niya tinanong ang dalaga kung pakakasal ba ito sa kanya. I love you, Ellen. Tatanungin kita bilang pakiusap at hindi na banta. Can I be your last? Naiyak ang dalaga. Tanggap ang buong pagkatao niya at nakita niya ang halaga niya rito. Ni walang pag-aalinlangan siya nitong niyayang magpakasal. Promise, you will be my last AZ. I love you too. Wakas.